12 years old pa lang ako noon. Lagi nang pinapaalala sa akin ng mga magulang ko, "Anak, huwag kang mag-aasawa ng maaga ha. Tapusin mo ang pag-aaral mo para matulungan mo rin ang mga kapatid mo kasi hindi tayo mayaman." Pero pagdating ko ng 17 years old, kinasal na. Hindi man lang hinintay na matapos ang debut. Isang bagay na pinanghihinayangan ko ngayon. Hindi naman dahil sa ayaw ko sa pamilya ko, dahil mahal na mahal ko sila. Nangihinayang ako dahil hindi ko natapos ang pag-aaral ko noon. At dahil nagkapamilya ng maaga, hindi ko na rin natulungan ang mga magulang at kapatid ko. Higit sa lahat, hindi ko naabot ang mga pinapangarap ko mula pa noong bata ako. At alam natin na hanggang ngayon marami pang mga kabataan ang nag-aasawa ng maaga, o di kaya nabubuntis o nakakabuntis ng maaga. Bakit kaya? Nagmamadali kaya sila o naiinggit lang? Yung iba naman nadala lang daw kasi hindi nakapagpigil kaya nakabuntis. Yung iba naman kasi daw na in love sila. Yung feeling mo siya na talaga yung destiny mo. Yung kahit sino pang humadlang, kahit mga magulang mo pa, ipaglalaban nyo ang isa't isa kasi nga mahal nyo ang bawat isa. At dahil mapusok kaya ayan, nagkaanak nga ng maaga. At dahil parehong wala kayong natapos, unang magiging problema nyo ay pera. Kasi nga hindi naman kayo mabubuhay kung walang pera. Ang mga babae, buong oras niya kailangan nasa tabi ng anak niya, kailangan niyang alagaan, pagsilbihan ng asawa at gawin ang lahat ng trabahong bahay. Di tulad ng dati na okay lang kahit mag-cellphone ka maghapon. Ang lalaki naman kailangang maghanap ng trabaho para mabuhay lang ang pamilya. Pero dahil nga sa wala kayong tinapos, mahihirapan ka na makahanap ng maayos na trabaho. Kung dati okay lang kahit sumama ka sa barkada kahit anong oras, ngayon hindi na. Kasi mas dragon pa yung asawa mo kaysa sa nanay mo. At dahil na hirap kayo sa sitwasyon ng buhay nyo, karamihan bumabalik na lang sa mga magulang. Buti na lang hindi nangyari sa amin yan. Kasi pinanindigan talaga namin kung anong naging desisyon naming mag-asawa kahit sobrang hirap ng buhay. Nakakalungkot lang dahil yung iba mas pinipili na lang maghiwalay. Dahil nga sa dami ng problema na nararanasan, ganun talaga, pinakadahilan ng problema at pag-aaway ng mga mag-asawa ay pera. Kaya kung parehas kayong hindi handa sa pagpasok sa buhay mag-asawa, baka abutin nyo pa ang hindi na kumain ng tama. Liban na lamang kung susuportahan pa rin kayo ng mga magulang nyo. Pero hanggang kailan, di ba? Pero kung inuna nyo sana na tapusin mo na ang pag-aaral, bago ang pagpapasarap na akala nyo forever lang na masaya, naku hindi ka mabubuhay sa pagmamahal lang. Dahil sa maling desisyon ng mga kabataan, sino ang higit na nahihirapan? Ang mga anak, sila ang sumasalo sa lahat ng hirap na nararanasan nyo. Hindi naman nila ginusto na isilang sila ng maaga. Yung iba naman lumalaki na broken family, pinagpapasapasahan ng mga magulang. Mahal nga sila ng ama at ina nila, pero hindi pa rin nila makuha ang masayang buong pamilya na nakikita nila sa ibang mga bata. Sa isang pagkakamali, pwede mong dalhin habang buhay. Isang maling desisyon, pwedeng ikabagsak ng lahat ng pinapangarap mo. Sa pagiging buhay binata at pagkadalaga, mahaba na yung 10 taon sa buong buhay mo, nai-enjoyin mo ang pagiging single. Kaya enjoyin nyo lang. Huwag kayong magmadali sa pagpasok sa isang relasyon dahil kapag ikinasal ka na, buong buhay mo nakatali na. Magkakaroon ka na ng isang malaking responsibilidad, hindi na para sa sarili mo lang, kundi para sa isang pamilya na bubuuin mo na.